Sa isang malayong nayon sa England, nakatayo ang isang lumang bahay na halos hindi na mapansin ng mga Muggle. Ito ang tinatawag na Riddle House. Isang gabi, habang payapang natutulog ang mga tao sa nayon, gising pa rin ang matandang tagapag-alaga ng bahay, si Frank Bryce. Mahigit 50 taon na niyang inaalagaan ang bahay kahit hindi ito tinitirhan ng may-ari. Ngunit may kakaiba siyang napansin sa gabing iyon. May liwanag sa loob ng bahay. Maingat niyang binuksan ang pinto, bitbit ang kanyang lampara. Sa itaas ng hagdan, naririnig niyang may nag-uusap. Sa kanyang paglapit, bigla siyang nanlaki ang mga mata. Sa isang silid, nandoon ang isang kalansay na tila buhay, may pulang mata, si Lord Voldemort. Katabi niya si Peter Pettigrew, o Wormtail, at isa pang lalaking may dila ng ahas, si Barty Crouch Jr. Pinag-uusapan nila ang planong pagbabalik ni Voldemort sa kanyang tunay na katawan, gamit ang dugo ni Harry Potter. Nagkamali si Frank sa pagdungaw. Napansin siya ni Voldemort, isang utos lang, isang puting liwanag, at patay siya. Biglang bumangon si Harry sa kanyang higaan, pawis na pawis, habol ang hininga. Isa lang ang tanong sa sarili niya, totoo ba yon? Panaginip lang ba? O may nangyayaring totoo sa ibang dako ng mundo habang siya'y natutulog? Kinabukasan, kasama siya sa bahay ng mga Weasley para sa isang masayang araw. Pupunta sila sa isang napakabihirang kaganapan, ang Quidditch World Cup, isang prestihiyosong paligsahan na sinasalihan ng mga profesional na wizarding teams mula sa iba't ibang bansa. Sa tulong ng isang portkey, naglakbay sila ni Ron, Hermione, Fred, George, Mr. Weasley, at iba pa patungo sa lugar ng paligsahan. Pagdating nila sa lugar, nagtatayo ng tent si Mr. Weasley. Sa loob ng tent, tila isang mansyon ang laki. Pumasok sina Harry at Ron na namamangha sa kakaibang magic ng mundo ng mga wizard. Pagdating ng gabi, nagsimula ang laban, Ireland kontra Bulgaria. Sa gitna ng entablado, lumipad si Viktor Krum, ang tanyag na seeker ng Bulgarian team. Tumatalon, umiikot, humahabol sa snitch. Tumitili ang mga manonood. Ngunit matapos ang laban, nagdilim ang langit. May mga sumisigaw. Biglang sumugod ang mga Death Eaters. May mga itim na balabal at maskara. Sinusunog nila ang mga tent, hinahabol ang mga Muggle. Natakot ang lahat. Biglang nahimatay si Harry. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw sa kalangitan ang Dark Mark, ang simbolo ni Voldemort, isang bungo na may lumalabas na ahas sa bibig. Pagkagising niya, sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Harry si Barty Crouch Jr., hawak ang kanyang wand. Stop! They're just kids. What crime? There was a man. Before. Who? I don't know. I didn't see his face. Kinaumagahan, bumalik na sila sa Hogwarts. Ngunit iba ang taon na ito. Sinalubong sila ng isang kakaibang balita ni Professor Dumbledore. Ngayong taon, aniya, hindi tayo magkakaroon ng Quidditch tournament. Sa halip, magaganap ang isang espesyal at bihirang kaganapan, ang Triwizard Tournament. Ipinaliwanag ni Dumbledore na ito ay isang ancient magical competition kung saan 3 wizarding schools ang magpapadala ng kani-kanilang champion para sumabak sa 3 napakapanganib na tasks. Bukod sa Hogwarts, darating ang mga estudyante mula sa Beauxbatons Academy of Magic at Durmstrang Institute. Dumating ang Beauxbatons sakay ng isang higanteng karwaheng lumilipad na hinahatak ng enchanted winged horses. Bumaba si Madam Maxim, isang dambuhalang babae na may mala-giant na tindig. Sa kabilang banda, dumating ang Durmstrang sakay ng isang lumulubog na barko mula sa lawa ng Hogwarts. Mula rito, bumaba ang kilalang Quidditch player, si Viktor Krum. Sa gitna ng Great Hall, inilabas ni Dumbledore ang Goblet of Fire, isang mahiwagang tasa na pipili sa mga karapat-dapat na maging champion. Ayon sa patakaran, kailangan ay 17 taong gulang pataas. Naglagay ng spell si Dumbledore sa paligid ng tasa para hindi makalapit ang mga mas bata. Lumipas ang ilang araw, isa-isang naghulog ng pangalan ang mga gustong sumali. Si Cedric Diggory ng Hogwarts, si Fleur ng Beauxbatons, at si Krum ng Durmstrang. Pagdating ng gabi ng anunsyo, isa-isang lumabas ang pangalan mula sa tasa. Viktor Krum! Fleur Delacour! Cedric Diggory! We now have our 3 champions. Ngunit laking gulat ng lahat, may isa pang papel ang lumabas mula sa tasa. Harry Potter! Tumahimik ang buong silid. Hindi makapaniwala si Harry. Pati siya, nagtataka. Hindi siya naglagay ng pangalan. Hindi siya kasali. Bata pa siya. Ngunit sa kapangyarihan ng tasa, ang napili nito ay hindi maaaring umatras.
Gusto man niyang tumanggi, wala siyang magawa. Ipinatawag agad si Harry ni Dumbledore para tanungin kung paano napasama ang kanyang pangalan. Pinatotohanan ni Moody na inosente si Harry, pero ayon kay Barty Crouch Sr., obligado pa rin siyang lumahok sa paligsahan dahil sa isang magical binding contract. Maraming estudyante ang naniwalang nandahil si Harry kaya nagkaroon ng tampuhan sa pagitan nila ni Ron, na nagselos at lumayo sa kanya. Kalaunan, nalaman ni Harry na ang unang task ay ang pagkuha ng gintong itlog mula sa isang dragon. Sa tulong ni Hagrid na ipinakita sa kanya ang mga dragon sa Forbidden Forest, na-inform niya rin si Cedric tungkol dito bilang utang na loob. Sa oras na iyon, naroon si Draco na nang insulto ni Harry patungkol sa pandaraya na natanggap niya. Handa na sana siyang gamitan ni Draco ng magic subalit nandoon si Moody para ipangtanggol si Harry at ginawang hayop si Draco at pinaglalaroan pa niya. What are you doing? Teaching. Kaya dinala niya si Harry patungo sa kanyang silid na may maraming mga salamin sa paligid. Ngunit sa tulong ng payo ni Moody, natutunan niya ang spell na Accio, para matawag ang kanyang fireball. Nag-ensayo siya araw-araw. Pinaghandaan niya ang laban. Sa araw ng unang task, dumagsa ang lahat sa arena. Isa-isa silang hinarap ng mga kalahok ang kanilang dragon. Pagdating ni Harry, binunot niya ang pangalan ng Hungarian Horntail. Sa gitna ng arena, humarap siya sa dambuhalang nilalang. Nang umatake ito, mabilis niyang sinabi ang spell, Accio Fireball. Mula sa malayo, dumating ang kanyang wallis. Lumipad siya sa ere, nilito ang dragon, pinaikot-ikot ito sa mga bato. Sa huli, matagumpay niyang nakuha ang golden egg. Umalangaw-ngaw ang palakpakan. Muling bumalik ang respeto ng mga tao sa kanya. Napagtanto ni Ron na hinding-hindi sadyang isa sa panganib ni Harry ang sarili kaya't nagkabati na rin sila. Dumating ang araw kung saan binigyan sila ng pahinga mula sa mga task, ang Yule Ball, isang tradisyon ng Triwizard Tournament. At para sa unang pagkakataon, kinailangan nilang imbitahan ang kanilang mga kadate. Si Harry, kinakabahan, sinubukang yayain si Cho Chang, ngunit may nauna na, si Cedric Diggory. Sa huli, si Harry ay nakipag-date kay Parvati Patil, habang si Ron ay napilitang sumama sa kapatid ni Parvati, si Padma. Pero hindi naging masaya ang gabi para sa kanila, lalo na nang makita ni Ron si Hermione na kasama si Victor Crumb, ang Durmstrang champion. Nag-away sina Ron at Hermione. Would not care to join you and Victor. Tanong ni Ron, halatang nagseselos. Sumagot si Hermione, matigas ang loob. Next time there's a ball, pluck up the courage and ask me before somebody else does. I mean, that's just completely off the point. Pagkatapos ng kasayahan, kalaunan, napanaginipan muli ni Harry ang isang pangyayari na kahalintulad ng kanyang napanaginipan noong tag-init, mula sa pananaw ni Frank Bryce, at nagising siya habang pinapatay ito gamit ang killing curse. Balik sa seryosong usapin. Kailangang malaman ni Harry ang sikreto sa loob ng gintong itlog. Tinuruan siya ni Cedric. It's not a bad place for a bath. Mull things over in the hot water. Kaya't isang gabi, nagpunta si Harry sa prefect's bathroom. Doon, habang nasa bathtub, nilubog niya ang itlog sa tubig. Pagkaibabaw nito sa ilalim, biglang nagbago ang tunog, naging malinaw ang mensahe. Napagtanto ni Harry, ang susunod na task ay kailangang gawin sa ilalim ng tubig. At kung hindi siya makakahinga roon, paano siya lalaban? Lumapit si Harry kay Neville Longbottom, na nagbigay sa kanya ng isang halamang tinatawag na giliwid. Kapag kinain ito, makakahinga siya sa ilalim ng tubig, parang isda. Dumating ang araw ng ikalawang task. Lahat ay nagtipon sa gilid ng Black Lake. Isa-isa, pumasok ang mga champion. Kumain si Harry ng giliwid. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagkaroon siya ng hasang at palikpik. Tumalon siya sa tubig at mabilis na lumangoy pababa. Sa ilalim ng lawa, dumaan siya sa mga lumulutang na damo, nilalang, at sirena. Nakita niya ang 4 na taong nakatali, sina Ron, Hermione, Cho Chang, at ang kapatid ni Fleur, si Gabriel. Ayon sa Clue, isa lang ang pwedeng iligtas, ngunit si Fleur ay hindi nakarating. Kaya't kahit labag sa patakaran, iniligtas ni Harry si Ron at Gabriel. Sa kanyang pagbabalik, muntik na siyang mawalan ng hininga.
Ngunit ligtas siyang nakabalik sa ibabaw. Pinuri siya ng mga hurado, lalo na ni Dumbledore, dahil sa kanyang malasakit. Mataas ang puntos na nakuha niya. Matapos ang task, nilapitan siya ni Barty Crouch Sr. para batiin sa kanyang nagawa at sinabing siguradong ipinagmamalaki siya ng kanyang mga magulang. Habang naglalakad si Crouch papalapit kay Moody, bigla nitong inilabas ang kanyang dila sa kakaibang paraan na nagpagulat kay Crouch bago siya tuluyang umalis. Habang naglalakad si Harry sa kagubatan kasama sina Hagrid at iba pa, natagpuan nila ang bangkay ni Crouch. Agad siyang nagtungo sa opisina ni Dumbledore sa kastilyo kung saan nag-aaway si Cornelius Fudge at si Dumbledore. Matigas ang paninindigan ni Fudge na hindi siya magmumukhang duwag kung kakanselahin ang Triwizard Tournament. Pag-alis ni na Dumbledore, Fudge at Moody sa opisina, naiwan si Harry. Sinabihan siya ni Dumbledore na pwede siyang kumuha ng licorice snap, ngunit binalaan siya na medyo matalas ang mga ito. Sa pagmamadali, kumuha si Harry ng candy, ngunit nagsimula itong tumalon at kumagat sa kanyang kamay. Natapilok siya at napindot ang isang nakatagong mekanismo sa sahig. Lumitaw ang pensive. Lumapit si Harry sa mystical na bagay at bigla siyang nahulog sa loob nito. Nagising siya sa isang silid ng korte kung saan natuklasan niyang dating Death Eater si Igor Karkaroff, at nalaman din niyang si Crouch Sr. ay may anak na lalaki na may kaparehong pangalan. Biglang naalala ni Harry na kamukhang kamukha ng anak ni Crouch ang misteryosong lalaki sa kanyang panaginip. Nang sinabi niya ito kay Dumbledore, pinayuhan siya nitong pansamantalang kalimutan muna ito. Habang pabalik sa Gryffindor Tower, nakita ni Harry ang madilim na marka ni Karkaroff habang nagtatalo ito kay Professor Snape sa loob ng taguan ng mga potion. Tinakot ni Snape si Harry na baka sila ay gumagawa ng Polyjuice Potion gamit ang mga ninakaw na sangkap, at binalaan siyang gagamit siya ng Veritaserum kung may mawala pang sangkap sa kanyang taguan. Ang ikatlong task ay isang maze, at ang mga kampyon ay kailangang mahanap ang Triwizard Cup sa gitna nito. Pinlano ito ni Alastor Moody. Ngunit ang maze ay sinadyang maengkanto, nagpapalabas ng malalakas na ihip ng hangin upang lituhin ang mga kalahok. Si Krum ay pinatulog si Fleur, at tinangkang gawin din ito kay Cedric, ngunit na-disarm siya ni Cedric. Pinigilan ni Harry si Cedric na saktan si Krum pa, at tumakbo na siya. Napansin nila ang Copa, kaya't sabay silang tumakbo papunta rito. Ngunit hinablot si Cedric ng mga ugat at muntik na silang lamunin. Nailigtas siya ni Harry, at sabay nilang hinawakan ang Copa. Bigla silang na-teleport sa sementeryo ng Little Hangleton. Napagtanto ni Harry na ito ang lugar na nakikita niya sa kanyang mga panaginip. Bago pa siya makapagsalita, dumating na sina Wormtail at Lord Voldemort. Napahawak si Harry sa kanyang sumasakit na pilat. Sinubukang pasigawin ni Harry si Cedric upang bumalik na sa Copa. Ngunit biglang gumana ang cauldron sa pagitan nila, at lalong sumakit ang pilat ni Harry. Pinatay ni Wormtail si Cedric gamit ang Avada Kedavra. Naiwang walang magawa si Harry habang pinupwesto siya sa estatwa ng Anghel ng Kamatayan. Ipinatulo ni Wormtail ang buto ng ama ni Voldemort sa cauldron, pagkatapos ay pinutol ang kanyang sariling kamay, at kumuha ng dugo ni Harry. Ang lahat ng ito ay nagsilbing sangkap upang muling buhayin si Voldemort. Pagkabuhay ni Voldemort, tinawag niya ang kanyang mga Death Eater at binigyan ng bagong kamay si Wormtail. Pinaratangan ni Voldemort ang kanyang mga tagasunod sa kanilang pagtalikod sa kanya. Napansin niya si Harry, at ipinaliwanag niya kung paano nabuhay si Harry habang siya ay walang anyo at walang kapangyarihan. Pagkatapos ay hinawakan niya ang pilat ni Harry, at muling sumakit ito. Pinalaya ni Voldemort si Harry upang makipagdulo. Ginamit niya ang Cruciatus Curse upang pahirapan si Harry. Mother. Get up! Don't you turn your back on me, Harry Potter! I want to see the light leave your eyes! Sa gitna ng duelo, naganap ang Priori Incantatem, lumabas mula sa wand ni Voldemort ang mga espirito ng kanyang mga biktima, sina James at Lily Potter, si Cedric Diggory, at si Frank Bryce. Sinabi ng ama ni Harry na kapag naputol na ang koneksyon, magbibigay sila ng abala upang makatakas si Harry.
Nakiusap si Cedric kay Harry na dalhin ang kanyang bangkay. Hindi binitawan ni Harry ang koneksyon hanggat hindi siya inutusan ng ina niyang si Lily. Nagbigay ng diversion ang mga espiritu. Nakakuha ng sapat na oras si Harry upang makuha ang katawan ni Cedric at gamitin ang Accio spell upang kunin ang Triwizard Cup at makabalik sa Hogwarts. Napasigaw sa galit si Voldemort sa kanyang pagkatalo. Pagbalik ni Harry sa Hogwarts, nagulat ang lahat sa bangkay ni Cedric at sa pagod na si Harry. He's back! He's back! Voldemort's back! Sinubukan ni Harry na ipaliwanag kay Dumbledore ang nangyari, ngunit sa gitna ng kaguluhan, lihim siyang dinala ni Moody sa kanyang opisina. Doon, inamin ni Moody na siya ang nasa likod ng lahat ng mga pangyayari. Siya ang nagpasok ng pangalan ni Harry sa goblet, nagudyok kay Hagrid na ipakita ang mga dragon, nagturo kay Cedric tungkol sa clue ng itlog, nagbigay kay Neville ng aklat tungkol sa giliwid, inengkanto si Victor sa maze, at ginawang portkey ang kopa. Nabahala si Dumbledore nang makita niyang inaalis ni Moody si Harry, kaya't pinasok niya ang opisina kasama sina Snape at McGonagall. Dinasarmahan nila si Moody. Pinainom ni Snape ng Veritaserum ang impostor at ibinunyag nitong nasa isang mahiwagang ball ang totoong Moody. Nang mawala na ang bisa ng Polyjuice Potion, lumitaw ang tunay na pagkatao ng impostor, si Bartimius Crouch Jr., na nagpanggap bilang Moody upang manipulahin ang buong paligsahan at tiyaking makarating si Harry sa ikatlong task. Umalis na ang mga propesor kasama si Harry, at si Snape ang naiwan upang bantayan si Bartimius. Nakatutok ang wand sa mukha nito. Bago matapos, muli nitong ipinakita ang paglikat ng dila, ang kanyang kilalang kilos. Isang memorial feast ang idinaos sa Great Hall bilang paggunita kay Cedric. Ipinahayag ni Dumbledore, laban sa kagustuhan ng ministro, na bumalik na si Voldemort. Pagkatapos ng lahat ng ito, nagmuni-muni sina Harry, Ron, at Hermione. Alam nilang hindi na muling magiging pareho ang Hogwarts simula ngayon. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Renil Havana, Jeffrey Acohedo, Rod Allen Rods, John Clyde Benedict Sabes, Archie Kane K from Calibo Aklan, Bantilaw May Van Steph from Cebu, Brens Ocampo from Guadalupe Cebu City, Diana Baguio from Antipolo, Jason Arellano from Nueva Ecija Cabanatuan City, Paul from Panglao Bohol, at Venice Flowers from United Arab Emirates. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.